Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding babala ang ipinalabas ng United Nations hinggil sa lumalalang krisis sa West Bank na ayon sa kanila ay nasa breaking point o bingit na ng tuluyang pagbagsak. Ito ay kasunod ng walang humpay na pagsalakay, pag-aresto at paggiba ng mga kabahayan ng mga puwersang Israeli sa nasabing teritoryo. Sa mga pangunahing balita ngayong gabi, patuloy ang marahas na crackdown na nagdudulot ng matinding takot at kawalan ng katiyakan sa mga residenteng Palestino. Sa pinakahuling ulat mula sa rehiyon, hindi bababa sa 23 Palestino ang inaresto ng mga puwersang Israeli, habang ilang kabahayan naman ang tuluyang giniba sa iba't ibang bahagi ng West Bank. Ang mga pag-ataking ito ay naganap sa gitna ng sunod-sunod na mararahas na pagsalakay ng mga residenteng Israeli o settlers sa mga komunidad ng mga Palestino na nagpalala pa sa tensyon sa pagitan ng dalawang panig sa mga nakalipas na araw. Ayon sa ulat ng Palestinian Wafa News Agency, kabilang sa mga dinakip ng mga puwersang Israeli ay 2 bata, kung saan ang isa ay may kapansanan. Bukod dito, isang lalaki rin ang marahas na kinuha habang nagpapakain lamang ng kanyang mga alagang hayop sa Al-Hadidiyah, hilagang bahagi ng Jordan Valley. Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng malawakang pag-aresto sa ilalim ng operasyong militar ng Israel sa buong teritoryo. Hindi lamang sa isang lugar nakatutok ang operasyon ng militar ng Israel. Sa katunayan, hindi bababa sa 11 individual ang inaresto sa rehiyon ng Jenin na kilala bilang sentro ng tensyon, habang 5 pang iba ang dinakip sa bahagi ng Bethlehem. Ang malawakang pag-aarestong ito ay naglalayong supilin ang anumang uri ng pagtutol mula sa mga lokal na mamamayang Palestino na patuloy na lumalaban para sa kanilang mga karapatan. Samantala, sa nayon ng tal na matatagpuan sa timog kanluran ng Nablus, tuluyang giniba ng mga puwersang Israeli ang tahanan ng pamilya ni Farouk Ramadan. Si Ramadan ay isa sa 4 na Palestinong napatay sa isang madugong labanan laban sa mga residenteng Israeli noong nakaraang Hulyo 24. 2 Israeli rin ang naiulat na nasawi sa naturang insidente na nag-iwan ng matinding pinsala at puot sa magkabilang panig. Ang paggiba sa bahay ng pamilya Ramadan ay bahagi ng kontrobersyal na patakaran ng Israel na sirain ng mga ari-arian ng mga kamag-anak ng mga Palestinong nasasangkot sa mga pag-atake. Ang hakbang na ito ay mariing kinondena ng mga grupong nagsusulong ng karapatang pantao sa buong mundo at tinawag itong isang uri ng collective punishment o sama-samang parusa na, ayon sa mga kritiko, ay labag sa mga probisyon ng batas internasyonal. Sa isa pang insidente malapit sa Yata sa Hebron, giniba rin ng mga sundalong Israeli ang bahay ni Ibrahim Mefle al-Atimin at sa pilitang tinabunan ang isang balon ng tubig. Dahil sa aksyong ito, 9 na miyembro ng kanyang pamilya ang nawalan ng tirahan at mapagkukunan ng malinis na tubig. Ayon sa ulat, patuloy ang ganitong estratehiya na umano'y naglalayong gipitin ang mga Palestino upang lisanin ang kanilang mga ninunong lupain. Bukod sa mga tirahan, sinalanta rin ng mga sundalo ang mga kabuhayan ng mga residente. Winasak ang 12 bodega ng kalakalan sa nayon ng Anza at sinira ang isang pasilidad ng agrikultura sa Yarza. Sa Masaferyata naman, nagpalabas ang militar ng utos para gibain ang paaralan ng Kalat al-Dabaa, pati na rin ang ilang estrukturang pang-agrikultura na napakahalaga para sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Batay sa opisyal na datos na inilabas ng United Nations, karaniwang umaabot sa 122 gusali ng mga Palestino ang ginigiba ng Israel bawat buwan sa taong ito. Ang nakababahalang bilis ng demolisyon ay, ayon sa mga kritiko, nagpapakita ng sistematikong pagbabago sa paggamit at kontrol sa lupa sa buong rehiyon ng West Bank. Bukod sa operasyon ng militar, aktibo rin ang mararahas na pag-atake ng mga illegal na settlers. Sa Al-Muhayir, 12 ng settlers ang sumalakay sa mga Palestinong nagbubungkal ng kanilang sakahan. 6 na katawang nasugatan sa insidente, kabilang ang 3 bata at 2 kababaihan. Ayon sa mga lokal na residente, ang mga pag-ataking ito ay nagdudulot ng matinding takot sa mga magsasaka at nagpapahirap sa kanilang patuloy na pag-akses sa mga lupang pinagkukunan nila ng pagkain. Sa ulat ni Noor Ode ng Al Jazeera mula mismo sa Al-Muhayir, sinabi niyang sinunog ng mga settlers ang bahagi ng lambak at sinalakay ang mga kalapit na kabahayan. Ayon sa kanya, ang mga pag-ataking ito ay hindi mga nakabukod na insidente kundi bahagi umano ng mas malawak na kampanya ng pananakot at pang-aagaw ng lupa na nangyayari habang naroroon ang mga sundalong Israeli na nakatalaga sa lugar.
Ayon pa sa ulat, higit sa 60% ng lupain sa Almugayir ang kinumpiska na ng hukbong Israeli. Samantala, nagtayo naman ang mga settlers ng hindi bababa sa 11 illegal na outpost sa Nayon na nagbawal sa mga lokal na magsasaka na makapasok sa kanilang sariling mga sakahan. Ito ay nagdulot ng matinding krisis sa ekonomiya at kawalan ng seguridad sa pagkain para sa mga lokal na pamilya. Sa nakalipas na 3 taon, may kabuang 119 na komunidad ng mga Palestino sa West Bank ang tuluyang napaalis dahil sa ganitong marahas na sistema. Inilarawan ng mga lokal na residente na sila ay itinuturing na mga dayuhan o trespassers sa kanilang sariling lupain, habang ang mga Israeli settlers naman ay inaakusahan ng pagnanakaw, panununog at pang-aagaw ng lupa ng halos walang pananagutan. Samantala sa Burka na nasa hilagang kanluran ng Nablus, 6 na Palestino, kabilang ang 2 bata ang nasugatan matapos silang saktan ng mga puwersang Israeli habang isinasagawa ang isang raid. Ayon sa Palestinian Red Crescent, nilusob din ng mga settlers ang iba pang mga nayon sa lugar ng Nablus tulad ng Awarta, Osarin at Sara na nag-iwan ng malaking pinsala sa mga ari-arian at matinding takot sa mga sibilyan. Ang mga sunod-sunod na pag-ataking ito ay bahagi ng patuloy na paglala ng karahasan ng mga puwersang Israeli at settlers sa buong West Bank. Ayon sa ilang analista, ang pagtaas ng tensyon ay may kaugnayan din sa nalalapit na halalang parlamentaryo ng Israel sa darating na Oktubre, kung saan ang mga isyu ng pambansang seguridad at pananakop ay ginagamit ng ilang politiko upang makakuha ng suporta mula sa mga konserbatibo at radikal na botante. Sa kanyang pahayag sa UN Security Council, nagbabala si Ramiz Alakbarov, ang Deputy Special Coordinator para sa Middle East Peace Process, na ang West Bank ay mabilis nang lumalapit sa sukdulan or breaking point. Binigyang diin niya na ang patuloy na karahasan ay hindi lamang nagdudulot ng makataong krisis, kundi nagbabanta rin sa anumang natitirang pagkakataon para sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Inilahad ni Alakbarov ang mga nakagigimbal na datos kung saan 76 na Palestino, kabilang ang 18 bata, ang napatay na ng mga puwersang Israeli at settlers ngayong taon pa lamang. Bukod dito, humigit kumulang 3,800 Palestino na halos kalahati ay mga bata ang sapilitang nawalan ng tirahan dahil sa talamak na karahasan, demolisyon at sapilitang pagpapalaya sa kanilang mga tahanan. Naitala rin ng United Nations ang higit sa 1,430 pag-atake ng mga settlers na nagresulta sa mga biktima o pinsala sa ari-arian sa humigit kumulang 260 komunidad ng mga Palestino nang marami sa mga pag-ataking ito ayon sa ulat ay isinagawa sa harap mismo ng mga puwersang Israeli na inaakusahan ng mga grupong pangkarapatang pantao na hindi sapat ang ginagawang aksyon upang pigilan o parusahan ang mga salarin. Mula noong Enero ng nakaraang taon, 123 komunidad ng Palestino ang bahagya o tuluyang napaalis na nakaapekto sa mahigit 6,370 katao. Bukod dito, inaprubahan ng pamahalaang Israeli ang pagtatayo ng mahigit 12,000 bagong unit ng pabahay para sa mga settlers sa West Bank, kabilang ang mahigit 5,000 sa sinakop na East Jerusalem. Sa pagtatapos ng kanyang ulat, nagbabala si Alakbarov na ang mga hakbang na ito ay magkakaugnay at unti-unting nagbabago sa heograpiya ng West Bank. Ayon sa kanya, pinahihina nito ang pamamahala ng Palestino at itinutulak ang rehiyon patungo sa tinatawag na de facto annexation o aktual na pagsasanib ng teritoryo sa ilalim ng kontrol ng Israel. Isang napakahalagang balita ang ating tinututukan mula sa Silangang Asya sa mga sandaling ito. Muling nagpakawala ng isa pang ballistic missile ang North Korea patungo sa Silangang Karagatan, isang hakbang na nakikita bilang tahasang protesta laban sa nalalapit na magkasanib na pagsasanay militar ng Estados Unidos at South Korea. Ayon sa mga ulat, itinuturing ng Pyongyang ang mga naturang pagsasanay bilang paghahanda para sa posibleng pananakop sa kanilang teritoryo. Ayon sa ulat ng Joint Chiefs of Staff ng South Korea, ang nasabing ballistic missile ay pinakawalan mula sa silangang baybayin ng Wonsan bandang alas 6 ng umaga ngayon. Lumipad ang missile ng mahigit 700 kilometro bago tuluyang bumagsak sa dagat. Agad na itinaas ng militar ng South Korea ang antas ng kanilang kahandaan upang masubaybayan ang anumang karagdagang aktibidad o posibleng banta mula sa North Korea. Kinumpirma rin ng Japanese Defense Ministry ang paglulunsad na ito ng North Korea.
Ayon sa kanilang opisyal na pagsusuri, bumagsak ang missile sa labas ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Japan, partikular sa karagatan sa pagitan ng Korean Peninsula at Japan. Bagamat walang naiulat na pinsala sa mga barko o eroplano sa lugar, labis na ikinaalarma ng Tokyo ang patuloy na paglabag na ito sa mga resolusyon ng United Nations. Ito na ang ikalawang ballistic missile test ng North Korea sa loob lamang ng isang linggo. Ang sunod-sunod na pagsubok na ito ay nagpapakita ng tumitinding tensyon sa rehiyon at ng patuloy na pagpapakita ng lakas militar ng Pyongyang. Ayon sa mga eksperto, ginagamit ng North Korea ang bawat pagkakataon ng pagsasanay militar ng kanilang mga kalaban upang bigyang katwiran ng sarili nilang mga mapanganib na pagsubok sa armas. Naganap ang pinakahuling pagsubok na ito 2 araw lamang matapos i-anunsyo ng South Korea at Estados Unidos ang pagsisimula ng kanilang taunang malakihang pagsasanay militar na tinatawag na Ulchi Freedom Shield sa darating na Agosto. Shirt C, layunin ng mga pagsasanay na ito na palakasin ang depensa at kahandaan ng dalawang magkalyadong bansa laban sa anumang banta ng agresyon mula sa North Korea na patuloy na nagpapalawak ng arsenal nito. Sa nakalipas na mga taon, palaging matindi ang reaksyon ng North Korea sa mga katulad na pagsasanay militar ng Estados Unidos at South Korea. Tinutuligsa nila ang mga ito bilang mapanuksong hakbang na naglalayong magpasiklab ng digmaan. Gayunpaman, paulit-ulit na iginigiit ng Washington at Seoul na ang kanilang taunang pagsasanay ay likas na depensibo at naglalayong panatilihin ang kapayapaan at katatagan sa buong rehiyon. Inihayag naman agad ng militar ng South Korea na nananatili silang ganap na handa upang pigilan at tugunan ang anumang uri ng provokasyon mula sa Pyongyang. Sa pamamagitan ng kanilang mahigpit na pakikipagtulungan sa militar ng Estados Unidos, patuloy nilang binabantayan ang bawat kilos ng North Korea. Tiniyak din nila sa publiko na sapat ang kanilang puwersa upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa laban sa anumang banta. Samantala, nagpulong agad ang National Security Council ng South Korea upang talakayin ang seryosong sitwasyon. Mariing kinundenan ng konseho ang mga paglulunsad na ito at tinawag ang mga ito na tahasang mga provokasyon na nagpapahina sa katatagan ng buong rehiyon. Hinimok din nila ang pamahalaan ng North Korea na agad na ihinto ang mga mapanganib na aktibidad na ito at bumalik sa hapag ng mapayapang diplomatikong negosasyon. Maging ang Japan ay nagpahayag ng matinding pagkabahala at galit sa insidente. Si Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi ay humarap sa media at nagpahayag na naghain na sila ng formal at maraing protesta laban sa North Korea sa pamamagitan ng kanilang embahada sa Beijing. Binigyang diin niya na ang paulit-ulit na mga pagsubok ng missile ay hindi katanggap-tanggap at direktang lumalabag sa mga internasyonal na kasunduan at resolusyon hinggil sa seguridad. Ayon pa kay Minister Koizumi, ang mga aktibidad na ito ng North Korea ay isang seryosong suliranin na direktang nakaaapekto sa kaligtasan at seguridad ng mamamayang Hapon. Dagdag pa niya, patuloy na makikipagtulungan ang Japan sa Estados Unidos at South Korea upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang teritoryo at mapanatili ang kaayusan laban sa mga hindi inaasahan at agresibong pagkilos ng Pyongyang. Kung babalikan natin ang mga nakaraang araw, noong Agosto 6 lamang ay natukoy ng South Korea, Estados Unidos at Japan ang isa pang paglulunsad ng short-range ballistic missile mula sa North Korea. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita ang bansa ng panibagong aktibidad sa pagsubok ng ballistic missile mula noong huling bahagi ng Hunyo na nagpapahiwatig na muling pinaigting ng Pyongyang ang programa nito sa pagpapaunlad ng mga armas. Kapansin-pansin na hindi agad opisyal na kinumpirma ng North Korea ang ulat tungkol sa paglulunsad noong Agosto 6. Karaniwan nang inilalabas ng pamahalaan sa Pyongyang ang mga detalye at larawan ng kanilang mga pagsubok sa armas isang araw matapos ang aktibidad sa pamamagitan ng kanilang opisyal na media. Ginagamit ng Pyongyang ang ganitong paraan upang kontrolin ang paglalabas ng impormasyon at mapanatili ang atensyon at tensyon sa pandaigdigang komunidad. Mahalagang tandaan na sa ilalim ng maraming resolusyon ng United Nations Security Council, mahigpit na ipinagbabawal sa North Korea ang paglulunsad ng anumang uri ng ballistic missile. Gayunpaman, patuloy na binabaliwala ng bansa ang mga parusang ipinataw ng pandaigdigang komunidad at lalo pang pinaigting ang kanilang mga pagsubok upang mapalawak ang kakayahan ng kanilang mga sandatang nuklear at missile. Ayon sa mga eksperto, nagsimulang tumindi ang mga pagsubok sa armas ng North Korea matapos mabigo ang mahalagang diplomasya sa pagitan ni Kim Jong-un at ng nooy Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump noong 2019.
Mula noon, unti-unting lumayo ang Pyongyang sa pakikipag-usap at mas pinili ang pagpapakita ng lakas militar upang maisulong ang kanilang mga pampulitikang layunin. Naniniwala ang mga taga-Suri na umaasa si Kim Jong-un na magagamit niya ang pinalaking arsenal ng mga armas upang makakuha ng malalaking konsesyon mula sa Estados Unidos sa hinaharap. Kabilang sa mga nais nilang makamit ang pagpapagaan ng mabibigat na parusang pang-ekonomiya na ipinataw ng United Nations na patuloy na nagpapahirap sa ekonomiya at pamumuhay ng milyon-milyong mamamayan sa loob ng North Korea. Matatandaan na matapos magsimula ang pagsasanay ng Ulchi Freedom Shield noong nakaraang taon, naglabas ng matapang na pahayag si Kim Jong-un. Sinabi niya na ang mga pagsasanay ay malinaw umanong nagpapakita ng pagnanais ng Estados Unidos at South Korea na magpasiklab ng digmaan sa rehiyon. Inilarawan niya ang mga aktibidad na ito bilang mas mapanulsol kumpara sa mga nakaraang taon na aniyay nagtutulak sa North Korea na gumawa ng kaukulang hakbang. Dahil dito, nagbabala ang pinuno ng North Korea na tutugon sila sa pamamagitan ng mga maagap at napakabigat na ganting hakbang. Ang ganitong uri ng retorika ay bahagi na ng kanilang estratehiya upang bigyang katwiran ang pagbuo ng mga sopistikadong sistema ng missile at upang mapanatili ang suporta ng kanilang sariling mamamayan sa gitna ng matinding krisis sa ekonomiya at malubhang kakulangan sa pagkain sa bansa. Sa nakalipas na mga taon, pinalawak din ni Kim Jong-un ang kanyang diplomatikong ugnayan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kooperasyon sa Russia. Iniulat na nagpadala ang North Korea ng mga sundalo at bala upang suportahan ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ang alyansang ito ay nagbigay sa Pyongyang ng karagdagang lakas ng loob sa harap ng mga bansang kanluranin na nagpapatupad ng mga parusa laban dito. Bukod sa Russia, gumawa rin ng mga hakbang si Kim upang palakasin ang ugnayan sa China, ang tradisyonal na alyado at pangunahing katuwang sa ekonomiya ng North Korea. Matatandaan na bumisita si Pangulo ng China na si Xi Jinping sa Pyongyang noong nakaraang Hunyo na siyang unang pagbisita ng isang leader ng China sa loob ng 7 taon, isang hakbang na nagpapakita ng patuloy na malapit na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila ng mga batikos mula sa pandaigdigang komunidad. Sa paglapit ng petsa ng mga pagsasanay militar ng Estados Unidos at South Korea, inaasahan ng mga eksperto na maaari pang magkaroon ng karagdagang paglulunsad ng mga missile sa mga susunod na araw. Patuloy na babantayan ng buong mundo ang bawat galaw sa Korean Peninsula habang nananatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng mga nagtutunggaliang puwersa sa Silangang Asya.